Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, maaaring sira ang iyong araw dahil sa isang taong nakasakit sa iyo. Maaaring hindi maganda ang iyong nararamdaman dahil meron kang isang problemang hinaharapan ngayon. Pero baka nakalimutan natin, may mabuting balita pa rin. Na sa gitna ng ating sakit at mga pagsubok na dinadaanan, nananatiling mabuti pa rin ang Diyos. Meron pa rin tayong isang mapagmahal na Diyos na magpupuno sa atin ng tuwa, magpapalakas sa atin sa gitna ng ating panghihina. Sa mga pagkakataon na nakalimutan natin siya dahil masyado tayong nakatuon sa sakit ng ating mga loob, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo din ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya,
dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hentil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito'y parang mga bihag na kanyang ipinarada sa malda bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay ipinaunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinaunlakan. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinaunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinaunlakan. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamuhang totoo bilang mabuting tao. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, umahon si Jesus sa isang burol at magdabag doon nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila at tinawag niyang mga apostol. Si Simon, na pinangalanan niyang Pedro, si Andres, ang kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon na makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang malagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem. At sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at magpagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng mga masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihan na makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Tanong lang po,
Ilan po ang naghudas sa ating Panginoong Hesukristo? Isa lang po. Di po ba? Ilan po ang nawalang tupa sa kwento ng ating Panginoong Hesukristo? Ilan po ang lost sheep? Isa din po. Di po ba? Ilan po ba ang prodigal son? Ang alibughang anak? Ang pasaway na anak? Isa din po. Ilan po bang anghel na lumaban, nagrebelde sa Diyos? Isa din po. Ang pangalan po niya ay si Lucifer. Tingnan niyo na po, yan ang katotohanan ng buhay. Oo, may masama sa mundo, pero isa lang yan. Kaunti lang yan. Maliit na porsyento lang yan. Amen? Kaya kung sino man yang nakakasakit sa iyo, kapatid, tandaan mo yon. Isa lang siya. Amen? Isa lang naman yung asawa mo na hindi tapat sa iyo. Isa lang naman yung biyanan mo na pinabibigatan ang buhay mo. Isa lang naman yung anak mong rebelde at matigas ang ulo. Isa lang naman yung kapitbahay mo na tsismosa at naninira sa iyo. Kapatid, tandaan niyo po, isa lang naman ang issue mo sa buhay. Huwag mo nang dadagdagan pa. Di po ba? Ang mabuting balita, mas marami pa ang mabubuti sa iyo. Mas marami pa ang nagmamahal sa iyo. Mas marami pa ang naniniwala at sumusuporta sa iyo. Kaya nga, mga kapatid, sa susunod po na malulungkot kayo, ito po ang tandaan niyo. Huwag mo sisirain ang araw mo dahil sa kagat lang ng langgam. Ganda po ng kasabihan na yon. Do not ruin your day because of an ant bite. Ganyan din. Huwag mong sisirain ang tulog mo, ang pahinga mo, dahil lang sa kagat ng lamok. Huwag mong kamumuhian ang rosas dahil may tinik lang ito. Huwag kang maiinis sa kanta dahil merong sintonado. Huwag kang titigil na magsumikap dahil nagkamali ka lang. At huwag mong hahayaan na masira, mawala ang pag-asa mo dahil ikaw ay nasasaktan ngayon. Ang ibig lang po sabihin, mga kapatid, huwag mong papabayaan itong mga hudas ng buhay mo na sirain ang maganda at pinagpalang araw na binibigay sa iyo ng Diyos. Huwag mong ihihinto ang iyong misyon dahil lang may hudas sa iyong buhay. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo. Pumili daw siya ng mga apostol. Bakit may hudas pa? Nagdasal na nga siya. Alam naman niya na pagtataksilan siya ni Judas. Pero hinayaan niya na sumali pa rin, manatili pa rin si Judas doon sa grupo nila kasi nauunawaan, naiintindihan at alam ni Jesus kahit na si Judas ay may misyon. Remember that. Kung hindi naman po pinagtaksila ni Judas, si Jesus, di po ba? Hindi siya mapapako sa krus. Kung hindi napako sa krus, sa Kalbaryo ang ating Panginoong Hesukristo, hindi maliligtas ang sangkatauhan sa kanyang kasalanan. Remember, some people come into your life as a blessing, disguised as difficulties. Mahirap lang sa tingin mo, kalaunan, yan ay pagpapala, regalo pa rin, binibigay ng Diyos sa iyo. Sila ay makakatulong pa rin sa iyo. Tandaan niyo po, treat people who hurt you as part of your mission. They are there to help you to become better. Amen? Lastly, if some people have hurt you in your life, don't worry, God will heal you. Yan po ang ating narinig sa Ebanghelyo. Lahat daw ng mga tao na lumalapit kay Jesus, hinahawakan siya. Gumaling sila. Bumuti ang kanilang nararamdaman. Kaya nga, kung nasaktan ka ng iba, isang paanyaya yan na mas lumapit ka pa kay Jesus. Kasi palalakasin ka niya. People, no matter how good they were, they will eventually change. They will eventually hurt you. Yan po ang malungkot na katotohanan. Ang taong minahal mo, pagkabait-bait man yan dati, pagkabait-bait mo man sa kanya, hindi maiiwasan. Nasasaktan at sasaktan ka niya.
But the good news is, when you believe in God, God will heal you. God will strengthen you. God will inspire you. Amen? Meron pong tumawag sa akin, kamakailan lang, sa messenger. Sinusumbong po yung asawa niya, yung mister niya. Kasi po, nakalkal daw. Doon sa cellphone, merong ka-message, ka-text, may babae. Ang problema, humihingi po ng suporta yung babae ng mister niya sa kanya. Humihingi ng pera ng suporta kasi nabuntis daw nitong mister niya yung babae niya. Umiiyak po itong misis. Nagtatanong sa akin, Father, anong gagawin ko? Ang sabi ko po, dalawa lang. Sa pagdarasal mo, una, patawarin mo yung asawa mo. Patawarin mo para magkaroon ka ng kapayapaan. Pero pangalawa, sa pagdarasal mo, magpasalamat ka pa rin sa Diyos. Dahil sa pasasalamat mo, doon ka magkakaroon ng tuwa sa puso mo. Nagtataka po siya. Paano po ako magpapasalamat? Nagkasala na nga siya sa akin. Ang sama ng ginawa niya sa akin. At sabi ko po, pinakita ko ito sa kanya. At least, di ba, yan lang yung problema mo. Tinanong ko po yung babae, yung misis, anong mas gusto mo? Yung nakabuntis, yung asawa mo, o may cancer ka? Mamili ka. Napaisip po yung misis, sabi niya. O nga po, no? O ito pa, isang tanong ko sa'yo. Anong gusto mo? Yung naka-aksidente, nakabuntis yung asawa mo? O yung na-aksidente yung anak mo? Mamili ka. Sumagot na naman siya. Sabi niya, o nga po, no? Magpasalamat ka. Kasi ang Diyos na ang namili ng problema para sa iyo. Kasi mabuting balita, binibigyan tayo ng problema ng Diyos. Isa-isa lang. At yung binibigay na pagsubok ng Diyos sa atin, bagay sa atin. Kasi ang gusto niya, pag nalampasan mo ang pagsubok na yan, bubuti ka. God knows best. God knows what is best for us. God gives us the perfect problem so that when we can overcome these challenges, we can eventually grow. We can become more holy. Yan lang po ang layunin ng Diyos para sa atin. Kaya nga po mga kapatid, kung may problema ka, pagpasalamat ka pa rin sa Diyos. Kasi isa lang yan. Imposible na mawawalan tayo ng problema dito sa mundo. Kapatid, paalaala, wala pa tayo sa langit. Amen? Gusto mong buhay na walang problema? Punta ka sa langit. Ano po ang paraan para makapunta ka sa langit? Kailangan mo mamatay. Di po ba? Sinabi ko na sa inyo yan. All of us want to go to heaven and yet we do not want to die. Kaya nga kahit na may isa kang problema, isa lang yan. Huwag mo nang dadagdagan yung suliranin mo, yung problema mo. Huwag mo nang dadagdagan. Yung pagsubok mo, yung suliranin mo, sa kakaisip mo, maawa ka sa sarili mo. Di naman ang Diyos na nagpapahirap sa iyo eh. Ikaw, dahil dyan sa isip na yan. Amen? Mga kapatid, sinong Judas ang nasa buhay mo ngayon? Yung nanloko sa'yo sa negosyo? Yung nang iwan sa'yo na pinagkatiwalaan mo? Yung nagtaksil sa'yo na minamahal mo? Minsan, dahil may Judas tayo sa buhay, ang malungkot na kwento, hinahayaan natin na maging sariwa ang sugat sa ating puso. Dahil lang may Judas tayo, marami sa atin, hinahayaan na buhay ang sakit ng ating damdamin araw-araw, taon nang nakalipas. Pero tandaan natin mga kapatid, huwag mong sisirain ang iyong araw. Huwag mong sisirain ang iyong buhay dahil lang sa iisang Judas. Amen? May isang tao na nagtaksil sa iyo, hindi ibig sabihin, lahat ng tao ay taksil. Di po ba? Kung merong isang taong nakasakit sa iyo, hindi naman ibig sabihin wala nang totoong nagmamahal. Kung merong isa na bumitiw, kung merong isa na lumayo sa iyo, marami pa naman ang nananatili, nakalapit sa iyo. Paano tayo magtatagumpay, magwawagi sa mga Judas ng ating buhay? Simple lang. Huwag niyong hahayaan na maging mapait ang inyong mga puso. If you want to win against your Judas in life, then do not become bitter, but better. Amen? Do not become sour. Choose to become sweet. Sapagkat kapag naging mapait ang iyong loob, ibig sabihin, talo ka.
Hindi gaganda, gagaan, magiging payapa, masaya ang buhay mo habang maasim ang iyong puso. Amen? Ano ang asim ng puso? Yan yung galit, yan yung inis, hinanakit. Anong ginagawa ng asim, ng acid sa buhay, ng lulusaw, naninira? Please, remove that acid, that pain from your heart. Ask the Lord to help you. It is possible. Kaya nga mga kapatid, tandaan niyo po, Jesus did not stop loving because of Judas. Jesus did not stop trusting because of Judas. Jesus did not stop saving, helping because of Judas. Huwag kang magpapatroma dyan sa mga Judas ng buhay mo. Tandaan niyo, iisa lang ang Judas sa buhay mo. Huwag mong hayaang maging anayan, panira ng buong buhay mo. Amen? Mga kapatid, sandali lang ang problema dito sa mundo. Kakaunti lang ang mga naninira sa ating tuwa. Yung mga Judas na yan. Pero meron pa ring Diyos na makapangyarihan, na mabuti, na mapagmahal, ang palaging nagpapasaya sa atin. May Panginoon na nagpapalakas. May Panginoon na palaging handang tumulong sa iyo. Kung tapat ka sa Kanya, mananatili siya sa iyong piling, sa iyong tabi. Magiging gabay mo siya ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamagitan ng Santo Papa at sa mga obispo naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mamabatas naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para sa gampanin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, siyang nabubuhay at nagahari, magpakailanman. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha,
Ikaw ang gumagawa ng wagas sa katapatan at kapayapaan. Pagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahaing ngayon pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itanas namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang loob, ang tao'y nilikha mong pinangisiwaan sa Sansinokob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiyawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad na mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nanghimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuin niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay para mambigay buhay. Huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Huwag niyo pong sasabihin o paniniwalaan na wala kayong kasalanan. Kaya dapat hindi kayo bigyan ng problema o sakit ng ulo ng Diyos. Kung nga ang ating Panginoong Hesukristo, Diyos na yan. Pero nagkaroon pa rin ng Judas sa buhay niya. Hindi po ba? Mas na tayo. Tayong mga taong makasalanan, magkakaroon talaga ng mga karanasang pangit o masasama sa atin. Kaya tanggapin mo yung mga problemang yan. Tanggapin mo, yakapin mo mga Judas na yan. Kasi bawat Judas ay may misyon. Hindi magpapadala ng Judas ang Diyos sa iyo. Ang Diyos, kung alam naman ng Diyos yan, ay makakasama sa iyo. Maaaring masaktan ka, pero mabuting balita ang Diyos, nagpapagaling, nagpapalakas, at nagpapabuti sa atin. Dalawang bagay ang pwede nating gawin sa ating panalangin para gumaan ang ating kalooban kung man tayo ay nasaktan ng mga Judas sa ating buhay. Una, patawarin natin sila. Forgive so that you may have peace. Pero pangalawa, magpasalamat ka. Be grateful. Thank God so that you may have joy. Tandaan mo, kakaunti lang ang Judas sa buhay. Isa lang nga eh. Ganyan din sa buhay mo. Huwag mo nang dadagdagan ang problema mo sa pamamagitan ng iyong pag-iisip at ng iyong hinanakit. Kaya para sa ating assignment ngayon, ulit-ulitin natin ang dalawang dasal na ito. I forgive them, O Lord, and I thank you for them, O God. Dahil alam ko po, Panginoon, may mabuti at magandang plano kayo, kaya pinapadala nyo ang mga taong ito sa aking buhay. Keep on trusting the Lord and you will experience God's blessing and grace in your life. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
Amen. Ang ating misa'y natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.